Mahigit 60 Chinese military aircraft ang namataan sa paligid ng Taiwan sa nakalipas na 24 na oras. Ayon sa report na inilabas ng AP News sa kanilang official website, nito lamang buwan ng Hulyo taong 2024, ipinahayag ni General Romeo Bronner Jr., pinuno ng Armed Forces of the Philippines, na ipagtatanggol ng mga puwersa ng Pilipinas ang kanilang sarili gamit ang katumbas na antas ng puwersa kung muli silang sasalakayin ng Coast Guard ng China sa pinagtatalunang South China Sea. Ito ay matapos maganap ang kaguluhan noong nakaraang buwan kung saan ang mga Tsino na armado ng mga itak at sibat ay nakasakit ng mga tauhan ng hukbong dagat ng Pilipinas at nakapinsala ng 2 bangka ng Pilipinas. Ang insidente noong June 17 sa Second Thomas Shoal ay nagresulta sa pagkasugat ng ilang mga sundalo ng hukbong dagat at pagkasira ng kanilang mga sasakyang pandagat. Ayon kay General Bronner, humihiling ang Pilipinas na magbayad ang China ng 60 milyong piso o $1 billion bilang kabayaran sa 2 bangka na nasira. Bukod pa rito, hinihingi rin ng Pilipinas ang pagbabalik ng 7 baril na umano'y kinumpiska ng mga tauhan ng Coast Guard ng China. Dagdag pa ni General Bronner, ang insidenteng ito ay nagpapakita ng patuloy na tensyon at kahalagahan ng pag-iit ng Pilipinas sa kanilang karapatan sa teritoryo. Ipinahayag ng mga opisyal ng Pilipinas ang kanilang mga kahilingan kasama ang isang matinding protesta sa isang pagpupulong kasama ang isang delegasyon ng gobyerno ng China sa Maynila. Ayon sa isang opisyal ng Pilipinas na nakapanayam ng The Associated Press, hindi agad tumugon ang delegasyon ng China sa mga kahilingan. Ang opisyal na ito ay nakiusap na huwag pangalanan dahil hindi siya otorisadong talakayin ang sensitibong isyu sa publiko. Dagdag pa rito, ayon kay General Bronner, maaaring humiling din ang sandatahang lakas ng Pilipinas na bayaran ng China ang gagawing operasyon sa kamay ng isang opisyal ng hukbong dagat na nawalan ng kanilang hindalaki sa naturang insidente. Ang opisyal na ito ay nasugatan ng banggain ng isang barko ng hukbong dagat ng China ang kanilang bangka sa shoal. Sinabi ni Bronner sa isang press conference na gagamitin ng Armed Forces of the Philippines ang katumbas na antas ng puwersa upang maprotektahan ang kanilang sarili. Nang tanungin kung ano ang gagawin ng hukbong dagat ng Pilipinas kung muling magkakaroon ng komprontasyon sa puwersa ng China sa shoal, sinabi ni Bronner na gagamitin ng kanilang mga tauhan ang parehong uri ng sandata na ginamit ng kalaban, alinsunod sa prinsipyo ng proporsyonalidad. Kung kutsilyo ang gamitin sa kanila, tutugon din sila ng kutsilyo, walang labis. Dagdag pa niya, hindi nila papayagang apihin sila tulad ng dati sapagkat batid nilang may mga armas ang kanilang kalaban. Bagaman hindi siya nagbigay ng iba pang detalye, nilinaw niya na handa silang ipagtanggol ang kanilang sarili at hindi basta-basta magpapadala sa banta. Ang mga alitan sa teritoryo sa South China Sea na kinabibilangan ng China, Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Brunei, at Taiwan ay matagal nang nagdudulot ng tensyon at maaaring maging sanhi ng labanan kung lumala, lalo na sa pagitan ng Estados Unidos at China. Paulit-ulit na binilaan ng Washington na sila ay may obligasyong ipagtanggol ang Pilipinas, ang pinakamatagal nitong kapanalig sa Asya, kung sakaling masalakay ang mga puwersa, barko at sasakyang panghimpapawid ng Pilipinas
kabilang na sa mga pinagtatalo ng tubig. Ang Second Thomas Shoal, na matatagpuan sa hilagang kanluran ng Pilipinas, ay lumitaw bilang isang partikular na mapanganib na lugar sa pinagtatalo ng South China Sea na halos buong inaangkin ng China. Ang mga barko ng Coast Guard ng China, hukbong dagat, at mga hinihinalang barko ng milisya ay pinalilibutan ang mga Philippine Marines na nakatalaga sa isang nakalubog na barko upang pigilan ang paghatid ng pagkain at iba pang supply sa territorial na outpost ng Maynila. Nag-aakusahan sa isa't isa ang China at Pilipinas ng pag-uudyok sa komprontasyon sa shoal noong nakaraang buwan. Ayon sa Beijing, pumasok ang mga Pilipino sa tinatawag nilang territorial na tubig ng China sa kabila ng paulit-ulit na babala, kaya't napilitan ang kanilang Coast Guard na kumilos. Sa kabilang banda, sinabi ng Pilipinas na ang kanilang mga tauhan ng hukbong dagat ay naghahatid ng pagkain at iba pang supply sa mga Pilipinong nakaistasyon sa territorial na outpost nang salakayin sila ng mga tauhan ng Coast Guard ng China na sakay ng hindi bababa sa 8 bangka. Nagbigay ng pahayag si Bronner matapos niyang makipagpulong kasama ang iba pang mga matataas na commander ng militar kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang closed-door conference. Dito nila ipinaliwanag ang progreso ng kanilang counter-insurgency efforts at ang pinakabagong plano para ipagtanggol ang territorial na interes ng Pilipinas sa South China Sea. Ayon kay Bronner, muling inulit ni Marcos ang kanyang utos sa mga puwersa ng Pilipinas na magsagawa ng mga hakbang upang mabawasan ang tensyon sa mga pinagtatalo ng tubig. At idinagdag pa niya na patuloy na susunod ang militar sa utos na ito. Sinabi ni Bronner na nais nilang maiwasan ang digmaan, ngunit idinagdag niya na hindi kailanman papayagan ng militar na yurakan ng anumang banyagang bansa ang territorial na karapatan ng Pilipinas. Ayon sa report na inilabas ng MSN sa kanilang official website dito lamang buwan ng Hulyo taong 2024. Sinabi ng pinuno ng Armed Forces of the Philippines na si General Romeo Bronner Jr. noong Huwebes na ipagtatanggol ng mga puwersa ng Pilipinas ang kanilang sarili gamit ang katumbas na antas ng puwersa kung muli silang sasalakayin ng Coast Guard ng China sa pinagtatalo ng South China Sea. Noong nakarang buwan, naganap ang isang magulong komprontasyon kung saan ang mga Tsino na armada ng mga itak at sibat ang nakasakit ng mga tauhan ng hukbong dagat ng Pilipinas at nakapinsala ng 2 bangka nila. Hinihingi ni General Bronner sa China na magbayad ng 60 milyong piso bilang kabayaran sa 2 bangka ng hukbong dagat na nasira at ibalik ang 7 rifling kinumpiska ng mga tauhan ng Coast Guard ng China noong komprontasyon sa Second Thomas Shoal noong June 17. Ipinhatid ng mga opisyal ng Pilipinas ang mga kahilingang ito kasama ang isang matinding protesta sa isang pagpupulong kasama ang isang delegasyon ng gobyerno ng China sa Maynila. Ayon sa isang opisyal ng Pilipinas na nakapanayam ng The Associated Press, hindi kaagad nagbigay ng tugon ang delegasyon ng China sa mga hiling ng Pilipinas. Sinabi ni General Bronner na maaaring hingin ng sandatang lakas ng Pilipinas ang bayad mula sa China para sa operasyon sa kamay ng isang opisyal ng hukbong dagat na nawala ng kanang hinlalaki sa insidente sa Shoal. Ang nasabing opisyal ay nasugatan matapos ang banggaan ng barko ng hukbong dagat ng China sa kanilang bangka. Sa isang press conference, ipinaliwanag ni Bronner na ang sandatahang lakas ng Pilipinas ay gagamit ng parehong antas ng puwersa upang ipagtanggol ang kanilang sarili
sakaling magkaroon ng konfrontasyon sa pagitan ng mga tauhan ng hukbong dagat ng Pilipinas at ng mga puwersa ng China sa Shoal. Sinabi ni Bronner na nang sabihin niyang lalaban tayo, ibig niyang sabihin na hindi nila papayagan ang kanilang sarili na apihin ng ganon-ganon lang, tulad na nangyari noong huli, dahil sa malinaw na may mga armas ang kanilang mga kalaban. Hindi siya nagbigay ng karagdagang detalye tungkol dito. Ang mga hidwaang teritorial sa South China Sea na kinasasangkutan ng China, Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Brunei at Taiwan ay matagal nang pinag-uusapan dahil sa mga halitan sa mga claim ng teritoryo. Ang mga ito ay posibleng maging sanhi ng tensyon at magdulot ng problema sa pagitan ng mga bansa. May mga pagkakataong nagbibigay ito ng pagkakataon para sa mas malalimang ugnayan at makipagtulungan ng mga bansa upang maiwasan ang mga kaganapan na maaaring mauwi sa paggamit ng puwersa o armadong tunggalian. Paulit-ulit na binilaan ng Washington na kanilang obligasyon ay pagtanggol ang Pilipinas, ang kanilang pinakamatandang kaalyado sa Asya, sakaling masalakay ang puwersa, barko at aircraft ng Pilipinas sa isang armadong pag-atake, kabilang na sa mga pinagtatalunang tubig. Ang Second Thomas Shoal sa hilagang kanlurang bahagi ng Pilipinas ay lumitaw bilang isang partikular na mapanganib na lugar sa pinagtatalunang South China Sea na kiniklaim ng China. Ang mga barko ng Chinese Coast Guard, Navy at mga pinaghihinalaang milisya ay pumaikot sa mga mariging ng Pilipinas na nakatalaga sa isang stranded na barko upang hadlangan ang paghahatid ng pagkain at iba pang supply sa teritorial na outpost ng Maynila. Nag-aakusahan ng China at Pilipinas sa isa't isa ng pagsisimula ng konfrontasyon sa Shoal noong nakaraang buwan. Inakusahan ng Beijing ang mga Pilipino na pumasok sa tinatawag nitong Chinese territorial waters sa kabila ng paulit-ulit na babala na nagtulak sa kanilang Coast Guard na kumilos. Sinabi ng Pilipinas na ang kanilang mga tauhan ng Navy ay naghahatid ng pagkain at iba pang supply sa mga Pilipinong nakaistasyon sa teritorial na outpost nang lusubin sila ng mga tauhan ng Coast Guard ng China na sakay ng hindi bababa sa 8 bangka. Sa pag-uusap na ito, binagyan diin ng mga opisyal ang hakbang na kanilang isinasagawa upang masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga Pilipino, lalo na sa mga lugar na kritikal tulad ng South China Sea. Nagpahayag din sila ng kanilang suporta at pakikipagtulungan sa mga kaalyado at kapwa bansa upang mapanatili ang kapayapaan at estabilidad sa rehiyon. Sinabi ni Bronner na iniutos ni Marcos na pahinain ng mga Pilipino ang tensyon sa pinagtatalunang mga tubig. At sinabi pa niya na patuloy na susunod ang mga militar sa mga ito.